Sa gitna pa mismo ng kalsada itinayo ng lalaking ito ang whistle bomb mag-aalauna na madaling araw kanina sa barangay Hagonoy, Taguig. Sumenyas pa ang lalaki sa paparating na sasakyan para tumigil. Ilang saglit pa, nakalayo na ang lalaking naglagay ng paputok hanggang sa sumabog ang whistle bomb kung kailan may napadaang motorsiklo. Nabalutan ng usok ang rider pero tuloy-tuloy naman siyang nakadaan. Di malinaw kung nasugatan ng rider. Ang nagsindi naman ng whistle bomb, natunto ng Taguig Police. Nagsorry man, titikitan pa rin siya dahil sa paglabag sa ordinansa na naglalaan ng designated firecracker area. 5,000 piso ang multa na pwedeng may kasamang kulong na aabot ng 6 na buwan. Tabi! Tabi dyan! Hoy! Hoy! Tabi ka! Tabi! Tila ginawang playground ng mga batang nagpapaputok ang bahaging ito ng Moriones, Tondo sa Maynila. Pangamba ng ilang residente. Okay lang naman na magpaputok kasi party ng pagdiriwang ng Pasko. Kaya lang syempre sa tamang lokasyon lang ng mga paputok. Yung mga kabataan kasi dito matitigas yung ulo. Gusto ko kahit pagsabihan mo sila na bawal magpaputok. Delikado lang po, pwede po magkasunog. Kamakailan kasi 80 pamilya ang nasunugan sa barangay 123. Ayon sa MPD, hindi pwedeng magpaputok kung saan-saan lang base sa Executive Order No. 36 ng Maynila. Pinapayagan lang ang paputok at pyrotechnic devices sa mga community firework display na may kaukulang permit mula sa lokal na pamahalaan. Naka-code red na ang Bureau of Fire Protection simula December 23 para handa sa mga posibleng sunog ngayong holiday season. Noong nakaraang taon, halos 4 na po ang naitalang sunog ng BFP dahil sa fireworks at pyrotechnics. Hanggang Nobyembre naman ngayong 2025, 17 sunog dahil sa paputok ang naitala. Karamihang sunog naman talaga ay nagsisimula lamang sa mga maliliit. Yun nga, kung hindi maagapan, napakabilis ng sunog. Ito ay dumodoble ng in every 30 seconds at maaaring sa loob ng 5 minuto hanggang 10 minuto ay sunog na ang isang bahay at nag-uumpisa ng kumalat ito sa mga kapitbahay. Sa datos ng DOH mula December 21, umabot na sa 28 firework-related injury ang naitala. Karamihan ay edad 19 pababa. Pinakamaraming nasaktan dahil sa 5-star, boga at triangle. Isa sa mga sugatan ng 13 anyos na lalaking isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. Naputukan ang kanyang daliri ng pulutin at sindihan niya ang iligal na plapla. Anong leksyon ang natutunan mo dyan? Lapnos naman ang kamay ng 12 anyos na batang mula sa Baguio City. Nagtamo siya ng 2nd-degree burns matapos maputukan ng hindi natukoy na klase ng paputok. Natanggalan naman ng kuko ang 11 anyos na bata matapos maputukan ng illegal na 5-star. Ayon sa bata, ipinahawak sa kanya ng mga kaibigan ng paputok nang bigla itong sumabog sa kanyang kamay. Natrauma na din lang po. Kasi yung tapos kung nagpapaputok lang dyan sa kakan, parang nagugulat na din lang po. Naka-code white na lahat ng government hospital sa bansa. Nakahanda na yung mga tools, reminder na itong malaking ragaring ito, itong malaking martilyong ito, kapag matigas ang ulo, yan ang sumasalubong sa nasasabugan. Sa gitna naman ng kaliwat ka ng handaan, tinututukan ng DOH ang mga kaso ng stroke. Hindi raw dapat pakampante kahit pa umiinom ng pang-maintenance na gamot. Yun mo kasing maintenance natin, ang disenyo niyan ay para sa pangkaraniwang araw sa buong taon. Ibig sabihin, yung walang piyesta, walang ganyan. Kapag tinodo natin yung kain, hindi sanay yung maintenance natin para doon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi